Meron po tayong bagong kaalaman na ituturo sa inyo tungkol sa puso bilang internist at cardiologist. Ito po linya ko. Merong pangyayari, although rare ito, yung napalo sa dibdib, natamaan ng bola, nasuntok, biglang nag-sudden cardiac death. Biglang namatay yung tao, usually mga young people to. Ayan, no? So, minsan tinabaan ng baseball, pag nasakto, tamaan yung sa puso, o nasuntok diretso ng 40 kilometers per hour ang tama, delikado. Yan, tignan natin tumama dito sa dibdib. Pero maraming dahilan ng sudden cardiac death. Yan. Unang-una, pwedeng huminto yung puso. Tulad na sinabi ko, nasuntok. Pwede rin naman heart attack lang siya. Pwedeng lumalaki yung puso, pwede may sira yung valvula ng puso, pwede congenital heart disease o baka may electrical problem yung sa puso. So, maraming dahilan. Ang maganda po dito, merong mga early warning signs. Bago pala tumigil yung puso, siguro mga a few weeks before, merong mga sintomas. Anong mga sintomas? Balik-balik na masakit o hindi komportable sa dibdib. A few weeks earlier, nagpapalpitate na, irregular na yung heartbeat. O paminsan-minsan, hinihingal-hingal. O parang nilalagnat-lagnat, nasusuka, parang may trangkaso. Masama na pakiramdam. Or masakit ang tiyan, masakit ang likod. Ito pala, pwede ito mangyari a few weeks before bago biglang titigil yung puso. Pag may nangyari na cardiac arrest, paano tayo iiwas? Siyempre, yung healthy lifestyle na tinuturo natin. Exercise, sigarilyo, tigil, healthy foods, control ang blood pressure, control ang blood sugar, at dapat may screening. Baka talaga may diferensya yung puso. Kung athlete, baka athlete's heart, baka medyo kumakapal, o baka may congenital heart disease, o may problema talaga sa pagtibok. Diba? So, merong mga possibilities yan na nagsasudden cardiac death. Ito nga po mga tinuturo natin. Meron kasi talagang yung pinanganak na abnormal na yung puso. O lalo na sa young athletes, merong hypertrophic cardiomyopathy. Biglang kumakapal. Kaya minsan yung mga atleta, sobrang exercise, bumabagsak din. Pag may nangyaring ganito, ang first aid talaga, CPR. Kailangan masi-CPR mo siya. Chest compression, tapos yung may breathing. Pag hindi nakuha ng CPR, pas maganda merong defibrillator. Ito yung AED. Ito yung mga makina na nasa tabi lang. Life-saving yan. Kailangan within 3 minutes to 5 minutes. Pag may nag-collapse, walang pulso, walang tibok ang puso, kinokuryente ng trained personnel at pwede maibalik yung puso. Kasi pag hinayaan mo 15 minutes, 30 minutes, ay patay na yung pasyente. Merong isang kakaibang sakit, yung tinuturo ko sa inyo, nasuntok o natamaan sa dibdib, commotio cordis ang tawag dyan. So, usually nangyayari to sa mga kabataan, naglalaro ng sports. Yung baseball, isang common siya. Pag yung baseball, malakas yung impact, mabilis. At pag nasa pool na diretsyon-diretso yung baseball, tumama sa may kaliwa ng dibdib, kailangan masaktuhan yung puso. Oh. Kung minala, syempre baseball, catcher ka, nasaktuhan sa dibdib. Tapos yung naglalaro, payat pa. Maliit lang yung muscle niya dito. Nasakto. Tapos nasakto sa timing sa puso. Pakita natin, Doc Lisa. Ito, normal tibok ng puso. Pag pa-relax na yung puso, dito tumama yung bola. Pwedeng imbis na normal heartbeat, labdab, labdab, biglang magiging ventricular fibrillation. Ayan. Pag nagganyan na yung kuryente, wala nang tibok ang puso. Hindi na nagpapump yan, mamamatay na yung pasyente. So pag ganito na o nag-arrest, kailangan na mag-defibrillator. Ganun gagawin. Pag huminto na yung puso, ayan, tinamaan ng bola, football, baseball, o suntok na diretso, delikado dito. Actually, may napapanood ako dati, mga martial arts, di ba? Merong sinasabi, mga martial arts na pag nasuntok sakto dito sa may dibdib, titigil yung puso. Nangyayari to pero very rare. Pero pag nag-collapse na yung tao, ano makikita? Sudden collapse,
Siguro gagapang muna bago bumagsak. Unresponsive, hindi na humihinga, walang pulso, walang heartbeat, nagiging blue na, kulang na oxygen, may nagko-convulsion, dahil may injury sa nangingitim ang labi. Yan ang tinuturo ko. Direct impact. Kadalasan tinatamaan mga kabataan, minsan 10 years old to 20 years old, tapos minsan madalas sa baseball. Pero sa suntok, meron din nangyayari. Nasasaktuhan sila. Sino at risk? More sa lalaki. 90% ng namamatay sa blunt blow to the chest, yung tama sa dibdib, ay lalaki. Bakit kaya? Ba 10%? Siguro, ewan ko lang ito hindi ako sure. Pero tingin ko siguro sa babae, baka less ang lakas na pagpalo, or baka may breast tissue. May breast, so hindi masyado mag-i-impact kung hindi ganun kalakas. Pero kung medyo mas malaki yung dibdib mo, let's say boxer ka, maskulado, kahit siguro matamaan, mas may padding di ba, mas kaya. Ayaw mo yung diretso yan, na payat yung bata Kaya pag tama, nasaktuhan, pwedeng mamatay. Sa US, parang 30 cases in a year na mamatay sa ganito. Okay, so pag nangyari yan, chest compressions agad, CPR, meron kayong automatic external defibrillator, yan ang maganda, kinokuryente as soon as possible, at dadalhin agad sa ospital. Yan. 1 out of 9 pwede magkaroon ng sudden cardiac death. Yan, at risk po lahat, kaya maganda po itong topic natin. Kailangan magpa-check tayo sa puso, healthy eating, magpa-check ECG, X-ray, kung kailangan 2D echo with Doppler para makita maayos yung kondisyon ng puso natin. Pa-check po tayo sa inyong internist at cardiologist. Salamat po.